Iisa lang po lahat ang ibig sabihin nun. Nananalangin tayo para may paramdam natin sa ating Panginoon na tayo ay kanyang anak at kailangan natin siya, kaya tayo nananalangin. May introduction kasi dito sabi niya, sa totoo lang, maraming tao marunong magtrabaho, magplano at lumaban sa buhay. Pero kakaunti ang tunay na marunong manalangin. Tama ba 'yon? Dapat pala marunong tayo manalangin. Ulitin ko, sa totoo lang, maraming tao marunong magtrabaho, magplano at lumaban sa buhay. Pero kakaunti ang tunay na marunong manalangin. Paano ba manalangin? Napakasimple lang naman manalangin, di ba? Pero sabi ni Jesus Christ nga doon nung tinanong siya ng kanyang mga apostol, sabi niya, pumasok ka sa iyong kwarto, sa iyong closet, sabi doon. At doon ka manalangin sa iyong amang nasa langit, sabi doon. Sabi ni Jesus Christ. Kaya, bakit tayo nananalangin? Unang-una, para magkaroon tayo ng protection. At connection pala. Para magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo nananalangin, yung connection natin sa ating Panginoon, parang napuputol Parang, alam niyo ba yung saranggola? Kung minsan hindi natin nakikita, may tali pala yan, no? Ganun yung ating panalangin. Yung saranggola, yun yung nag-uugnay sa atin, sa Panginoon, at saka sa Diyos. Yun po yung panalangin, yung spiritual na, parang spiritual na tali na nag-uugnay sa atin. Kaya pag naputol yun, wala, yung saranggola, kung saan napupunta. Ganun po yung connection. Dapat may connection tayo sa ating Panginoon. Si Daniel nga, ikwento ko lang sila Daniel, yung tatlong magkakapatid. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach, at saka si Abednego, gusto ko na ikot dito yung connection, yung connection na tinatawag dito. Nandun sila sa isang lugar na hindi kinikilala ang Diyos natin. Ang Diyos na po hindi kinikilala. Nandun sila sa isang lugar na bawal kang manalangin sa Diyos mo. Nandun sila sa isang lugar na papatayin ka pag sinalangsan mo yung kanilang patakaran sa mga Diyos. Kasi may sarili silang Diyos Pero anong ginawa nila Daniel at saka yung mga kasama niya, hindi nila pinutol yung connection nila sa Diyos. Kahit na bawal, talagang nananalangin pa rin sila. Kahit na bawal, nandun pa rin yung pagsunod nila. Kahit na bawal, ano sabi dun sa kwento sa Daniel? Pinapakain sila ng mga bagay na bawal sa kanila. Pero ano sabi nila? Huwag ninyong kaming pakainin. At bawal sa amin yan. Sabi nga niya, sige, kakain kami ng... Kasi natatakot yung mayordomo na siya ang papatay pag hindi nila kinain yung sinaserve niya na pagkain na galing sa inialay sa kanilang Diyos. Kaya sabi ni ng mga kaibigan ni Daniel, sa loob ng 10 araw, subukan ninyo kami para naalala ko, wala sa team natin yan. Pero kinukuha ko dito yung connection, Sa loob ng 10 araw, ang kinain lang nila yung ipinapahintulot ng ating Panginoong Diyos na kainin. Hindi yung mga kapag kain na inialay sa kwan. Pero yun yung kanilang paraan para hindi mawala yung string, yung tali na nag-uugnay sa kanila sa Diyos. At yun yung kanilang paraan para hindi mawala yung kanilang pananalig sa Diyos. Kaya tularan po natin sila na gumawa rin tayo ng paraan na huwag mawala yung ating ugnayan sa ating Panginoon. At isa po yung paraan na yun pong pananalangin. At kung babasahin natin yung Book of Daniel, nasabi nga doon, after 10 days, pinagkumpara sila doon sa mga kumain ng galing sa inialay sa mga Diyos-Diyosan, at saka doon sa mga tatlong kaibigan ni Daniel, mas naging malalakas sila. Kaya napagaganda po yung wag nating
putulin yung ugnayan natin sa Panginoon. Kahit na may mga humadlang na sana huwag kang maniwala dyan. Sabi, kahit na may mga humadlang na gano'n, huwag natin putulin yung ugnayan natin sa Panginoon. Yun, dito sa ating pinag-aaral, through prayers. Prayer is connection. Ito po, huwag nating pabayaan yung ating connection sa ating Panginoon. Dahil katulad ng saranggola, lilipat lang tayo sa kung saan-saan. Amen ba? Prayer is surrender. Kailangan po natin mag-surrender sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po tayo magsusurrender sa Kanya, kung magmamalaki po tayo sa ating Panginoon, ay sino ba tayo para magmalaki sa Kanya? Wala tayo, hindi tayo pwede magmalaki sa Kanya. Kaya prayer is a surrender. Ito yung pag-surrender po, hindi po ito yung pag-surrender na yung nalupit ka, ganon, yung natalo ka. Hindi po. Ito yung pag-surrender na pagkilala mo sa Kanya bilang Panginoon, pagkilala mo sa Kanya bilang Diyos, at pagkilala mo sa Kanya bilang makapangyarihan. Yun po yung tinatawag na surrender dito. Hindi po yung pag-surrender na yun, pag natalo ka ng kaaway mo, susurrender ka, hindi ganon. Yung pag-surrender ay pagkilala sa Kanya na Siya ay nakakataas sa atin, na Siya ay ating Diyos. Pangatlo, prayer is invitation to God to move in our lives. Ayan po. Yung prayer po ay isang invitasyon sa ating Panginoon, sa ating Panginoon Diyos para mag-move siya sa ating buhay. Yun po yun. Kasi kung hindi natin iimbitahan ang ating Panginoon na mag-move sa ating buhay, kung ang iimbitahin natin ay yung kalaban ng ating Panginoon, mapapariwara lang tayo. Sino bang kalaban ng ating Panginoon Diyos? Si Satan. Alam naman natin eh. Kaya, ang imbitahan po natin ay yung ating Panginoon. Panginoong Diyos. Wag si Satan po ang imbitahan natin. Prayer is not about informing God. It is about involving God. Yan. It's not about informing God. It is about involving God. Kaya, dapat ang Panginoong Diyos ay nandun siya sa ating buhay. Naka-involve siya sa ating buhay. Sabi dito, kapag may prayer, may heaven intervention. Yan po yun. Kasi pag nananalangin tayo, may heaven intervention. Kaya ko nananalangin si Daniel. Alam niyo ba si Daniel? Si Daniel nga ba? Oo. Wala dito. Pero si Daniel, nung nanalangin siya, sabi doon sa Bible, sa Daniel chapter 9 yata yun, sa umpisa pa lang ng pagbigkas mo ng bibig mo, dininig na ang iyong panalangin. Yung pala, sa umpisa pa lang na pagbigkas natin ng ating mga bibig, dinidinig na ang ating panalangin. Pero bakit kuminsan ay nawawala kuminsan ay bakit hindi tayo nasasatisfy o nananalangin tayo? Kung titignan natin yung sumunod na chapter doon sa chapter 10 ng Daniel, sabi doon, kasi may humahadlang sa ating panalangin. Ang ating panalangin ay spiritual po yan. At yung spiritual ay may humahadlang din po yun sa spiritual realm. Kung makikita natin dun sa sumunod na chapter dun sa Daniel, nakikita mo ba, Brad? Daniel chapter 9 yata yun yung nananangin siya. Ito po yung kasunod mo, no? Yung may humahadlang sa ating mga panalangin. Kaya, yung sumunod na chapter po, may humahadlang po sa ating panalangin. Kaya dapat nating manalangin para tulungan si Angel Gabriel. Nandiyan po yan. Wala ko kasi sa ako natin naalala ko lang. Para tulungan si Angel Gabriel na labanan yung King of Persia ang nakalagay doon eh. Yung kalaban ng ating demonyo spiritually. Kaya kung minsan hindi natin yung mga panalangin natin ay hindi dumarating kaagad, pero sinabi ko sa Daniel na sa unang sa unang araw, ang salita mo ay dininig. Ang iyong mga salita ay dininig. Yan. Yan po yun. At ako'y naparito. Ayan. Yan po yun. Sa unang bigkas pa lang ng ating bibig, narinig na po yung ating mga panalangin. Pero may humaadlang po sa heavenly realms. Prayerlessness is pride.
disguised in self-sufficiency. Pag hindi daw tayo nananalangin, ay ibig sabihin ay pride daw yun. Alam niyo ba yung pride? Isa yun sa mga kasalanan. Yung pride. Isa yun sa mga deadly sin na nakalagay sa Bible. Yung pride. Ano ba yung pride sa Tagalog? Kayabangan. Yun. Pag hindi raw tayo nananalangin, yun ay isang uri ng kayabangan. Kayabangan natin sa ating Panginoon. Pride. At alam niyo ba yung pride? Isang uri ng kasalanan po yan. Isa sa mga deadly sin. Kaya, huwag po nating i-kuan yung ating sarili na mayabang tayo. Huwag po nating, ibaba po natin yung ating pride sa ating Panginoon. Kasi, wala naman tayo magagawa sa ating Panginoon kundi tayo ay magpakababa. Kaya, prayerlessness is pride disguised in self-sufficiency. Minsan sinasabi natin sa ating sarili, okay naman na ako kahit na hindi ako nananalangin. Pero pride po yun, kayabangan po yun na dapat ay nananalangin tayo. The devil fears praying. Believer more than a talented believer. Ayun. Nakalagay dito, yung kalaban ng Diyos. Sino ba yung kalaban ng Diyos? Si Satan. Si Satan, the devil fears. Natatakot daw siya sa mananampalatayang nananalangin. Amen ba? Kaysa sa mananampalatayang matalino. Yung mananampalatayang matalino, alam niyo yung lahat ng nasa Bible, pero hindi natatakot ang devil doon. Mas natatakot ang devil sa mananampalatayang nananalangin. Yan po, totoo po yan. Natatakot po ang devil sa... Kaya, kung gusto niyo lumayo yung devil sa atin, napakalaga po yung manalangin. Sinasabi din sa Bible na dapat alam din natin yung nasa Bible kasi yun yung Word of God. Magagamit din natin yun para pangontra sa devil Pero masigit sa lahat, kailangan natin ng prayer para matakot ang devil sa atin. Ano sabi ng mga apostle ni Jesus Christ sa kanya? Bakit hindi namin mapalabas ang demonyong ito? Sabi niya, bakit hindi namin matalo? Kasi may instances na hindi nila mapalabas yung demonyo doon sa tao na yon. Nasa kanya, sa New Testament. Ano sabi ni Jesus Christ? Napakalit ang inyong pananalig, sabi doon. Pero ang sinabi ni Jesus Christ doon, hindi ito nakukuha sa yung paglihats lang. Ito ay nakukuha sa panalangin at fasting. Kaya napakalaga po yung panalangin para mapalayo natin yung devil. Yun po ang sabi ni Jesus Christ. Kaya, the devil fears praying believer more than a talented believer. Kaya, huwag tayo magmalaki kung may nalalaman tayo sa Bible. Mas ipagmalaki natin na tayo ay nagdadasal sa Panginoon. Amen ba? Prayer may not change God. Prayer may not change God's mind. But it changes our heart. Ang prayer po, kung minsan iniisip natin na hindi nababago yung paningin ng Diyos sa atin. Pero ang totoo niyan, ang prayer po, yun ang nagpapabago sa ating mind o sa ating attitude. Ito po yung nagpapabago sa ating puso. Ito ang nagpapabago sa ating attitude, sa ating faith, sa ating pananaw sa Panginoon, at sa ating character. Bakit ano? Kasi pag nananalangin tayo, ito po yung attention natin nakapokus sa ating Panginoon pag nananalangin tayo. Yung attention natin nakapokus sa ating Panginoon. Kaya ito po yung binabago tayo ng Diyos. Kung minsan, binabaliwala na kasi natin ng Diyos. Kaya pag nananalangin tayo, ang attention natin nakapokus sa ating Panginoon. It keeps our attention focused on God. Gaya natin yung example ni David. Ano? Tingnan natin, Brad, sa Psalm chapter 25, 115. Si David po, yun ang, kaya alam niyo po si David, kaya binanggit sa Bible na siya ay the man after God's own heart. Psalm 25 verse 15. Kasi siya po ay laging, ang nasa isip po niya palagi ay ating Panginoon.
Yan, ay nakatanaw lagi siya sa ating Panginoon. Mine eyes are ever toward the Lord, for He shall pluck my feet out of the net. Sa ibang version, para mas malinaw, Tagalog. Ayan, ang aking mga, yung Tagalog na hindi ang Bible, yung magandang balita. Magandang balita sa 25 minutes. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magligtas sa akin. Mas maganda pala yung isa. Kasi yung sinasabi ko kasi yung nakafocus. Si David po, yung lagi siyang nakafocus doon yung mata niya, lagi nakafocus sa ating Panginoon. Gayahin po natin yung attitude ni David, ano? Dapat laging nakafocus po yung ating paningin, yung ating isip sa ating Panginoon. Kasi doon po naantig yung ating Diyos sa ating pag-focus sa Kanya. Nakalagay din po yan sa Psalm chapter 105 verse 4. Ito po yung ugali talaga ni David na napagandang gayahin natin. Sa Psalm 105 verse 4, he is always looking to the Lord. Si David po, he is always looking to the Lord. Yan. He is seeking His face forever. Yan o. He seek His face forever. Seek the Lord in His strength. Seek His face forever. Yan po si Haring David. Gayan po natin na. Lagi yan sinisik. Ang Tagalog ng sinisik. yan. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin. Yan. Ulit-ulit. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Hanapin po natin ang presensya ng ating Panginoon. At nahanap po yan sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakaganda po yung nananalangin tayo. Ano bang nangyayari pag nananalangin tayo? Binabago tayo ng Diyos, binabago yung ating attitude, binabago tayo kung paano tayo mag-wait sa ating Panginoon. Kung paano natin mag-wait sa ating Panginoon. Zechariah chapter 13 verse 9, ano? It teaches me about ourselves. Yan po yung tinuturuan niya tayo kung paano yung patience o yung Zechariah chapter 13 verse 19. Anong binabago niya yung ating attitude sa ating Panginoon? Dapat nagsisik tayo sa Panginoon. Zechariah chapter 13 verse 19. Sabi doon, it teaches me about ourselves. Yun, tinuturuan niya tayo kung paano tayo maghintay sa ating Panginoon. Yun po yung patience po yung tinuturo sa atin dyan sa Zechariah chapter 19. Yung patience po, isa po yun yung napag-aralan natin ng nakarang Zechariah chapter 13 verse 9. Yung patience po, isa po yun sa mga fruit of the Holy Spirit na napag-aralan natin ng nakaraan, ano? Yung fruit of the Holy Spirit, love, peace, joy. Pag tinitignan natin sa King James Version, nakalagay doon, long suffering. Lagi kong pinupunto yung long suffering. Pero pag sa NIV version po, titignan natin, nakalagay po doon, love, peace, joy, patience. Patience po yun yung long suffering. Kaya napasama yun sa fruit of the Holy Spirit, yung patience. Dapat mayroon tayong patience. Ang mga ito'y padadaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin naman diringgin. Sasabihin kong sila ang aking bayan. Sasabihin naman nilang ito po yung panalangin para tayong diradarang tulad ng sabi yung tulad ng ginto at ginto at pilak na pinapadaan sa apoy. Kaya tayo po ay dinadalisay sa pamamagitan ng panalangin. Kasi sa pamamagitan ng panalangin, natututo tayo mag-wait sa ating Panginoon. Yung patience natin ay lumalakas yung ating patience sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yung ating panalangin. Alam niyo po yung ginto kasi, hindi nagiging puro yan pag hindi pinapadaan sa apoy. Ganun po yun. Kaya it teaches us to wait. Ano sabi doon? Sasabihin kung sila ang aking bayan, sasabihin naman nila sila ang aking Diyos.
tinitest muna tayo ng ating Panginoon bago niya ibigay yung ating blessing yung ating blessing sa atin. It is our desire. It is Psalm 84 chapter 11. Ito po yung pinupurify tayo. Psalm 84 chapter 11. Chapter 84 verse 11. Psalm 84 verse 11. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa ay sangkala, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait, mabuting bagay, ang sino man ang gawa ay matuwid na marama. Yun ba yun? Psalm 84. Sa English pa tayo. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withheld from them. Magkasunod kasi po yan. Una, dinadalisay tayo. Tapos, after tayo madalisay, He will give His glory. He will give His grace and glory. Kaya napakalaga po yung panalangin. Prayer deepens our relationship with God. Nabanggit na natin ito talaga. It deepens our relationship with God. Deepens our relationship. Pinapaigting yung ating relasyon sa ating Panginoon. Pag nananalangin po tayo, lalong nagkakaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Psalm chapter 145 verse 18. The Lord is nigh unto me, unto them. Oh, them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Ayan. Yung mga tumatawag daw sa Kanya, ay napapalapit ang ating Panginoon. Kaya, pag tumatawag tayo sa ating Panginoon, pag nananalangin tayo, yung ating intimacy, yung ating ugnayan sa ating Panginoon ay yung bonding sa ating Panginoon ay nagtitipen or umihigpit or lumalakas. James 4:8. Tignan natin, James 4. Halos parehas lang naman yun, si James 4. Yung lumalakas yung ating son. James 4:8. James. Santiago. James. Prayer deepens our relationship with God. New Testament yun. Parting hulihan na. Yan. Draw nigh to God and He will draw nigh. Masyado malalim yung ibang version tayo. Yan. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. Yan. Pag tumatawag tayo sa Panginoon, yung relasyon natin sa Kanya ay tumitibay. Kaya, sabi doon, tumawag tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon at lalapit din siya sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakalaga po. Sa sunod, number 4. Prayer help us align our hopes. Help us align our hopes in God. With God's plan. Sa pamamagitan ng panalangin, na-i-align po yung ating hope, yung ating pag-asa sa will ng ating Panginoon. Nakalagay po yan sa Matthew chapter 6 verse 10. Yan, sabi doon sa Matthew, pag nananalangin tayo, yung ating na-i-align yung ating will sa will ng ating Panginoon. Tulad na sinabi dito, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan po, kaya napakaganda po yung panalangin natin. Ito po yung panalangin na tinuro ni
Jesus Christ sa kanyang mga apostol, ano? Sabi doon, pwede ba natin i-focus ko lahat? Yung panalangin ng, hindi, kung hindi, okay lang. Ano sabi ni Jesus Christ doon? Sa ko na lang, sa Luke chapter 11 verse 2. Yan. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Ito po, para, ano sabi dito? Pag nanalangin kayo, sabihin nyo, Father. Bakit niya sabihin daw ang Father, ano? Alam niyo po, ang anak, hindi po niya kaya pabayaan yung kanyang magulang. Yung magulang, hindi niya kaya pabayaan yung kanyang anak. Kaya, dapat pag nananalangin tayo, Father, sabi. Si Jesus Christ po ang nagsabi dito. Kung titignan natin yung buong chapter na yan, tinanong kasi ng mga apostol ng mga apostol ni Jesus Christ, yung buong chapter na yan. So, tinanong ng mga apostol ni Jesus Christ, Amo, turuan mo mga kami kung paano manalangin, sabi doon. Yan. Kaya ito ang tinuro ni Jesus Christ sa panalangin sa kanila. Sabi doon, He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Tapos yun yan, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi niya. Dinadasal ba natin to? Alam ba natin yun, the Lord's Prayer na yun? The Lord's Prayer ba tawag yan? Yan po. Yan si Jesus Christ po ang nagsabi niyan. Pag nanalangin tayo, tawagin natin ang ating Ama na Father. Dahil ang magulang ay hindi niya kayang pabayaan ang kanyang anak. Yun po ang yun po ang nagagawa sa atin ng panalangin, ano? Kung nananalangin tayo. Kaya kung minsan alam na natin yan eh. Alam na natin itong mga bagay na to na dapat tayo manalangin, pero dumarating ang mga panahon na bakit hindi pa rin tayo or nawawalan tayo ng ganang manalangin kung minsan. Bakit kaya? Kasi kung minsan kasi yung panalangin natin, parang iniisip natin, lagi na lang tayo nananalangin, wala namang nangyayari. Ganun po yung kwan natin eh. Kung minsan nananalangin tayo, lagi na lang ilang taon ko ng panalangin to, hindi pa tinutugon ng ating Panginoon. Ilang taon ko ng panalangin to, hindi pa sinasagot ng ating Panginoon. Lagi nga nilang sinasabi, pag nanalangin po tayo, automatic may sagot na agad ng ating Panginoon. Sabi nga nila, ang sagot ng Panginoon yung yes, no, kaya isa. Wait. Kaya, dapat mag-wait po tayo. Kung hindi tayo nananalangin. Alam niyo ba nakalagay sa kung ano? Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ano yung sabi doon? Call unto me and I will answer to and show the great and mighty things which thou knowest not. Jeremiah chapter, yun ba yun? Jeremiah chapter 32 verse 3, call unto me. Jeremiah chapter 32 verse 3. Verse 3. Yan, call to me and I will answer you and tell you the great and unresearchable things you do not know. Sa King James tayo. Ito po, dapat tumatawag tayo sa ating Panginoon. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ipapakita po sa atin ng ating Panginoon yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Pero, kung minsan pag nananalangin tayo, ang tagal na natin naghihintay, wala pang pinapakita sa atin ng Panginoon. Delight yourself unto the Lord and He will give the desires of your heart. Psalm 37 verse 4. Wala kasi dito. Tandaan po natin to.
Pag tumatawag tayo, bibigay sa atin ng ating Panginoon yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman, sabi doon. Pero nakalagay din sa Psalm 37 verse 4, sabi doon, delight yourself unto the Lord, and He will give the desires of your heart, of thine heart. Yan. Doon sa una, ano sabi doon? Tumawag tayo sa ating Panginoon, manalangin tayo, at ibibigay niya yung ating kailangan na kahit na imposible, ibibigay sa atin. Pero may sinasabi din dito na dapat delight yourself. Ano ibig sabihin? Sa Tagalog version nga po tayo, Brad. Delight yourself unto the Lord. Ano ibig sabihin ng delight yourself unto the Lord? Dapat maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoon. Dapat maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan. Malayo kasi, parang kasi ang ibig sabihin ng delight yourself unto the Lord, dapat maging kaaya-aya tayo, dapat maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Pag pakaligaya ka naman sa Panginoon, bibigyan ka niya ng parang malayo eh. Di ba ibig sabihin nun, yung delight yourself, para dapat maging kaaya-aya ka sa Panginoon. At ibibigay niya yung puso. Magpakaligaya. Parang malayo kasi yung magpakaligaya ka. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan. Wala pa mga version dyan naman. Malapit dun sa maging kalugod-lugod ka. Kasi ibig sabihin ng delight, ano sa Tagalog yung delight? Ice cream? Ilaga. Parang ilaga. Hindi. Ang delight kasi parang maging kaaya-aya ka, maging kalugod-lugod ka sa Panginoon. Parang ganon. Yan, delight yourself also in the Lord. Parang ganon. And He will, yun. Ito, ang ibig ko po sabihin dito, no? Yung una na verse na sinabi natin, Jeremiah 33 verse 3, tumawag tayo sa ating Panginoon. Sabi doon, call unto me and I will answer things, show the great and mighty things which thou knowest not. Sabi, ibibigay niya yung great na bagay na hindi pa natin nalalaman. Sabi doon, pero dapat daw i-delight natin yung ating search sa ating Panginoon. Dapat maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon at He will give you the desire. Ito po, kasi di ba pag tumatawag tayo sa Kanya, ang sinasabi natin yung desire ng ating puso. Yon. He will give you the desire. Anong ibig kong sabihin dito? Hindi tayo dapat basta-basta tumatawag sa Kanya ng masama ang ating puso. Hindi tayo dapat tumatawag sa Kanya ng may iba tayong motive. Hindi tayo dapat tumatawag sa Kanya ng sabi nga dun sabi ni Jesus Christ sa Kanyang mga apostol, kung manalangin ka, pumunta ka muna dun sa kapitbahay mo na pinagkagawan mo ng kasalanan, humingi ka muna ng tawad, sabi ni Jesus Christ. Sabi nun, dapat ang ating puso ay dalisay pag tumatawag tayo sa ating Panginoon, and then He will give the desires of our heart. Yun po yun. Yung panalangin po. Kaya kumisan hindi nakakarating sa atin dahil kumisan hindi nakalan yung ating puso sa ating mga panalangin, sa ating Panginoon. Amen ba? Ilang minuto ba? Some chains break. Active power, effective force. Cry out to the Lord. To cry out. God responds to the people who seek Him sincerely. Kapag tumatawag tayo sa Diyos, nagre-response po ang ating Panginoon. Tignan natin sa
James 5 verse 16. Ito po yung ating ito po yung ating key verse na tinatawag. Yung James 5 verse, the fervent prayer of the righteous man. Yan ba yun? Yan. Paano natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon? Ito po. Ito po yung key verse natin. Fervent prayer of a righteous man avails much. Unang-una, dapat mag-confess tayo sa atin. Ito po yung sinabi ko. Sinabi ni Jesus Christ dito sa kanyang mga apostol. Kung mananalangin kayo, pumunta ka dun sa kagalit mo. Mag-confess ka muna. Sabi doon, confess your trespasses to one another. Yan. Kung may kagalit kayo kahit nakasama nyo sa church, dapat reconciliation muna. And pray for one another. Tapos magpanalanginan kayo sa isa't isa. That you may be healed. Nang sa ganun ay ma-heal tayo, magamot. Tayo The effective. Tapos ang sumunod na verse doon, the effective. Ito daw po yan, effective The effective fervent prayer. Ano ba yung fervent? Yung parang taimtim, masidhi na panalangin ng isang Tagalog natin. May tumutugma bang verse dito? The effective, fervent, malaki, hindi rin kaanong malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Magpahayagan kayo sa isa't isa. Ito po. Para makuha natin yung loob ng ating Panginoon, unang-una dapat naka-align yung ating isip sa Kanya, at ito po yung napakahalaga. Ito po yung ating key verse. The fervent prayer of the righteous man availeth much. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Naiintindihan ba? Hindi sinabi dito na the fervent prayer of the righteous man ang nakakatugon sa ating panalangin. Hindi po sinabi doon. Ang sabi doon, availeth much. Ayan, malaki ang nagagawa. Hindi po ibig sabihin nun na kahit na taimtim yung panalangin mo, kahit na taos sa puso, kahit na oras-oras na nanalangin ka, kahit na matuwid ka, hindi po yun na hindi po yun aprobado na ibibigay yung panalangin. Pero ano sabi doon? Malaki ang nagagawa. Malaki po ang nagagawa. Kaya malaki ang nagagawa ng panalangin ng matuwid. Fervent yung masidhing panalangin ng ating. Kaya napakalaki pong nagagawa. Pero tulad ng sinabi ko kanina dun sa verse yun sa Daniel, si Daniel sa unang bigkas pa lang ng bibig niya, si Daniel po fervent prayer po 'yon. Talagang matuwid siya. Wala siyang hindi siya sumusuway sa mga utos ng Diyos. Talagang ang will niya ay nasa will ng Panginoon, kasi hindi siya gumaya sa mga taga Babylonia. Talagang fervent ang prayer niya, matuwid siya. Pero ano sabi doon? Sa unang bigkas ng kanyang panalangin ay dininig na ang kanyang panalangin. Pero may humaharang po doon sa heavenly realm sa kanyang mga panalangin. Kaya kailangan natin, ano sabi doon kung babasahin natin yung Daniel, yung sunod-sunod sa chapter 10, masasabi doon na kailangan tulungan natin si Gabriel po ang tumulong kay Daniel. Hanggang ngayon, sabi doon sa verse na yon, hanggang ngayon nakikipaglaban si Gabriel dahil sa panalangin mo. Kaya dapat tulungan din natin si Gabriel na magapi yung mga kaaway. Yun po ang napakahalaga sa atin, yung panalangin, para matulungan yung si Gabriel na yon. Amen ba?
Amen. Kaya napakahalaga po yung panalangin. Amen. Ganun lang po. Mag-pray po tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. Oh Lord God, maraming salamat po sa message ninyo ngayon, oh Lord God, na napakahalaga po ang aming panalangin, oh Lord God. At napakahalaga